Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bubuso na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat sa Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS TWAD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. At kasama natin si Pogi, Dr. R. Magandang hapon. Ayan, meron na ng nawala si Dr. J. Tikwas yung collar, para kang si Max Alvarado. Ganun talaga. Kaysa naman sa kaibigan ako ni Pong Pagong. Magandang hapon po sa ating mga tagakinig. Magandang hapon, Dr. J. Mukhang hindi kita nakikita masyado Dr. J. Mukhang maganda ang gising mo ngayong araw na ito, Dr. J. Aba, anong oras ako nagising? Alas 4 ata ng umaga. Tayo'y nagbabasa kaagad ng mga bali-balita. At hindi lang dito sa atin sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa, pero talaga ang nagdo-dominate ngayon sa mga balita yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, na ang isa po sa at maraming nagre-react ay itong pag-walk out ng mga bata, ng mga kabataan doon sa Senado. Bakit ko nasabing bata? Alam niyo yung walk out na yan, that is a sign of immaturity. Hindi na napakatandaan. Ano ang immaturity sa psychology? Yung hindi nila nakuha ang gusto nila, ay walk out tayo. Ganyan po ang mga talunan. Sabi ko nga, di ba? A quitter never wins and a winner never quits. So ang majority, sila po ay patuloy na nagsisilbi sa taong bayan. Patuloy silang pumapasok sa Senado, kaya sila ay winner, hindi sila quitter. Pero itong minority na 11 na mga mukhang akala mo mga batang 5 years old lang ang utak, ang kaisipan, ay kita mo, walk out agad, nakasimangot, nakamangot kaagad, parang bata na hindi nasunod ang kanyang gusto, Dr. R. Alam mo, Dr. J, sa totoo lang, yun nga sa napapag-usapan natin. Alam mo, sa totoo po, sa ating mga tagapakinig. Ang aming pong opinion dito, ito yung opinion lamang po namin, no? Hindi po namin sinasabi na ito ay fact, no? Bahala kayo kung maniniwala kayo, fact. Hindi ito fact, di ba, Dr. J, no? Ang aming pong opinion dito, ang walk out na ginawa ng mga senador ng minority, hindi pala minority, iba pala yung minority, parang manure, iba yung manure, Dr. J, di ba? So yung pong pag-walk out ng minorya, tagalugin na lang natin, baka maging majority pa. No? Ang manure, mga thirds. Nako, yun yung problema. Sa English, sa British English,
You are thirds. So, huwag natin Englishin, no? Na baka maging minority pa, maging thirds pa. So, ang minorya po, no? Yung pag-walkout ng minorya, ay isang malinaw. Ito po ay aming opinion lamang, no? Pero ito isang malinaw na pagkakamali nila. Di ba? Tama. At ito ang nagpapahiwating ng pagpapabaya nila doon sa tungkulin nila bilang miyembro ng Senado, 'di ba, Dr. J, no? Ito ay nagpapakita rin po kung ako po iisipin ko, ba't ka ba nag-walkout? Dalawang bagay lang 'yun. Kung di nag-walkout ka dahil ayaw mong tanggapin ang pagkatalo mo, yun ay bitterness, Dr. J. Ito ay pagiging bitter, 'di ba? At pinipersonal nila. Imbis na maglingkod sila sa bayan, nag-walkout sila. Kasi ganito lang yan eh. Ganito ang nung araw kasi yung Senado, panay statesman ang andyan, ano, talagang mga masasabi mong kagalang-galang, yung talagang masasabi mong honorable. Teka lang. Sisingit lang ako ng tanong, bakit hindi ba mga statesman pa rin yung mga nandiyan sa Senado ngayon? Hindi, kasi parang mga nanggaling sa kanto boy lang eh. Nung Hindi araw mga mga statesman pala, hindi mga para kasing parang statesman di ba? Parang statesman. Kung sino lang yung simpleng makikinig, baka akala nila Estados Unidos, statesman. Kaya yung mga nasa Senate, usually yan, upper level yan. Yung class upper level ng mga natin, ng mga political leaders, ano. At karamihan nung araw, diyan ang gagaling ang nagiging presidente sa Senate. Tatandaan po natin, si Garcia, yung si President Macapagal, si President Ramos, they were former senators. Kahit na si BBM ngayon, he is a former senator, di ba? So, andun yung statesmanship na sinasabi at kagalang-galang talaga in the real sense. Ngayon, yung nasa Congress, alam mo, ito yung mga pagkanangampanya sa mga barangay at saka sa mga bayan-bayan, nakikipag-inuman pa yan. Ito yung mga kantuboy ang sa Congress. Hindi ko nila lahat, pero kung iambing mo sila sa Senate, talagang iba ang class, upper class ang Senate kasi statesman, mga statesman. Pero sa ngayon, mukhang hindi na. Wala na ang pang-statesmanship na sinasabi. Parang mga naglalaro lang na mga bata na pag natalo, napipikon at hindi nakuha ang kanilang gusto. Walk out tayo. Meron nag-message sa atin, hindi daw statesman. Stakesman na. Stakesman na daw. Aba, mag-ingat po kayo. Mga mahal naming mga senador, lalo na kayo sa minority, mahal namin kayo. Huwag masyado kumain ng steak. Huwag masyado kumain ng steak, baka mamaya ay ma-heart attack kayo. Mababawasan pa ang inyong numbers dyan na 11. Baka maging 9 na lang. Ingat po, Ingat sa kinakain. Alam mo ako, nakikita ko dyan, tingin ko kahit naman sino, no? Ang unang-unang makikita nila dyan, ang pag-walkout ay hindi senyales ng isang tao na profesional. Di ba? So, ang ginawa nila, nawalan sila ng, nawalan ng konting bearing, Parang ang tingin tuloy sa kanila ng tao, parang hindi sila mga profesional. Kasi, di ba, parang lang to, Parang Parang yung mga estudyante sa second year high school na hindi nakuha yung award ng kanilang section. Nag-walkout sila doon sa programa, doon sa quadrangle, di ba? Tapos, isa pang mahalaga, Dr. Jane, isa pang aking kasing nakakainis isipin. Pero sa totoo lamang, ang ginawa na pag-walkout niyan ay maaring nakaka-insulto po sa mga mamamayang Pilipino. Di ba, Dr. J? Di ba kasi nagtiwala yung mga butante sa kanila na magiging mga statesman sila. Tatayuan nila yung pagkasenador nila. At kabilang ng pagiging senador nila
ay hindi yung pag-walk out. Dapat ito may debate. Naturalmente, ang ang gobyerno ay demokrasya. So talagang mayroong debate at mayroong pagtatalo. Di ba? Ang Normal. problema, di ba ako, ito Dr. J, pupuntusan ko lamang ito. Sa totoo lamang po, kahit naman ako, may rami rin tayo kaibigan mga abogado, no? May mga kaibigan tayo mga taga judiciary, mayroon tayong mga kaibigan na mga taga RBC, mayroon tayong mga private lawyers na kaibigan, ganun din dyan sa Department of Justice. Alam mo, Dr. J, minsan kahit ikaw ay nag-aral at binabasa mo yung mga alam mo yung mga rules at kung hari lamang na kung hari may rules yan at i-relate mo yan sa isang particular na batas, no? Alam mo, Dr. J, iba talaga yung may aral. Kahit naman ako, aminado ko, pag hindi ako sigurado, nagtatanong ako doon sa mga kaibigan ko abogado, di ba? Kung tama ho ba ito, attorney? Tama ho ba ang pagkaintindi ko? Kasi, Dr. J, inaral nila yan di ba? So kung ikaw, ang inaral mo, no, ay philosophy lang, huwag kang pilosopo, di ba? So dapat, makinig ka sa nag-aral ng abogasya. Sabi nga ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago, yung law professor, parang 4 na taon yan, Dr. J, di ba? Tapos meron ka pang 1 taon para sa bar, no? So yan po talaga inaral nila. Kaya ho katulad na rin lamang, di ba? Yung katulad niya sa DPWH, mas maganda na sekretarya natin diyan. Ininyero. Di ba? Naglagay-lagay kayo ng bigutilyo lang. Anong kaalam-alam niya sa talaga naman nung nangangatog ang tulay pag dinadaanan. Di ba ho? Kaya nga ho yun ang importansya. At ako'y naniniwala na iba talaga ang abogado. Di ba, Dr. J? Sumasama ang loob nila. Nasasabihan sila na mahirap talaga pag siyempre, totoo lamang po, kahit naman ako tatanggapin kayo, mahirap po talaga pag kayo hindi aral sa batas mismo. Diba? O sa iyong profesyon, kung ano ka man, kabeneficiary. Diba? Ang sabi mo kanina, DPWH. Ngayon, kung hindi ka naman engineero o civil engineer or architect or structural engineer, pagdating mo doon sa mga project, para kang warehouse dancer na nagtuturo. Turo ka ng turo sa taas o turo doon. Ano? Ay, alam ko, natandaan ko nung araw, warehouse dancer lang gumagawa niyan Kulang ka sa pag-aral. So, turo lang. Hindi naman alam kung anong tinuturo mo. Anyway, tama yung sinabi mo. Lahat naman yan ang sa Senado na yan, kahit na yung mga nasa minority na yan, may pinag-aralan yan. Kaya lang ganito ang pag-aaral Maaring nag-aaral ka, pero ang pagkaunawa mo, ang komprehensyon mo mahina. So, pasang-awa ka lang nung nag-graduate ka sa college. So, ganyan po ang tingin ko diyan, ano? Kasi, tingnan mo ang kanilang attitude nitong minority. Pag tinignan niya ng isang psychologist, hindi yung isa, ano nga tawag doon sa isa, doktoral, yung nag-aaral sa utak ng tao. Psychiatric. Ang psychiatry, pag sinabi ko psychiatry, ang tingin noon baka sira ulo ng mga yan. Pero sa psychologist, iba, ang tinitingnan dyan yung attitude, no? So makikita mo ngayon itong mga nasa minority, may tinatawag itong, wag nilang sabihin na yan ay kanilang strategy dahil walang kakwenta-kwenta strategy yan. Mayroon lahat kayo ng emotional immaturity. Ibig sabihin, hindi na matured ang emotion nyo kasi emotion ang nananaig sa inyo. So ano ba ang emotional immaturity, doktoral? Ang tinatawag diyan, lack of self-awareness, na hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Kasi feelings mo lang ang nararamdaman mo, yung emotion mo. O di ba? Makikita mo ngayon ang isa pa. Sinisisi nila yung majority na kailangan daw sila pagka maibalik lang daw ang dignidad ng Senado pag sila na uli ang naging majority. Di ba kalokohan? Sisisihin mo yun na sabihin mo walang dignidad ng Senado dahil ngayon minority kayo. So, at isa pa yung impulsive behavior na sinasabi,
na yung nangyayari dyan, reacting without considering kung anong mangyaring consequences. Ganyan po. Ngayon, anong consequences kung hindi sila mag-attend ngayon sa mga hearing sa Senado? Hindi matutuloy ang impeachment. Isa Eh, Dr. J, parang lumawak na bigla yung mga tinatalakay, no? Balikan natin kung ano pa yung maganda dyan sa pag-uwak. Mapupunta tayo dyan. Actually, nakakatawa nga no? Kung sa dulo ng kwentuhan na yan, mukhang nakakatawa yung iyong inuumpisahang kwento. Diba? Pero sa totoo lang, hindi kaya natatakot sila, no, Dr. J? Sa katotohanan, 'di ba? Na hindi nila kayang ipagtanggol yung posisyon nila. 'Yun ang yan ang gustong tanongin ng mga tao 'di ba? Kasi kung ikaw ay merong mga diskusyon, no? Tapos magwo-walkout ka, ibig sabihin ba wala ka na bang masasabi, no? O mailalahad para maipagtanggol ang iyong posisyon, 'di ba? Hindi kasi pwede na nagdidebate kayo, magwo-walkout kayo, iisipin ng tao, naku, sinungaling ito. Di ba, Dr. J? Tapos, ang nakikita ko pang isang mali dito, Dr. J, double standards Di ba? Double standard ito Kasi nung sila ay dating mayorya, no? Di ba? Pag ang minority ang nagsasalita, obstructionist daw. Di ba? Ino-obstruct ang pagdidiskusyon, ang mga debate. Di ba? Oh. Pero nung sila na ang minority ngayon, siyempre nakakasuhan naman ng kabila. Di ba? Na gumagawa ng obstruction or hindi ayon sa mga rules ang kanilang ipinapahiwatig o ang kanilang ipinapasang mga resolusyon. Di ba double standard ang tawag doon? Di ba? Tama, double standard nga talaga dahil kung para sa kanila okay sila. Kung para doon sa kabila, pabor sa kabila, ayaw nila. So ano yan? Di mga bata ang maliit. Ganun ang batang maliit Pero tingnan mo. Kasi dapat ewan ko kung kunwari tayong dalawa tayo pinalad, no? Naiboto tayong senador. No? Naiboto tayong senador, no? Kunwari. Kasi ang laging kung ako lamang po ang lagi kong tatayuan, ano ba ang pakinabang ng mga bumoto sa akin kung ako ay magiging senador? Di ba? Kung ako ay magwo-walk out, meron hubang napakinabangan ang mga bumoto sa akin, di ba? Or wag na natin sabihin dahil siyempre tapos na 'yon, nanalo ka na. Diba? Meron pa pakinabang sa iyo ang more than 60 million, di ba? Pilipino. Ang botante. Di ba? Sa pag-walk out mo, di ba? Pag-walk out mo, meron bang pakinabang, di ba? Kasi Dr. J, ma-segue lang natin kanina ng konti. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ba't sila nag-walkout? Hindi ba yung teleconferencing? Yung rules nila, yung rules nila na ang gusto ng majority, na kahit na wala ka doon sa plenary hall, ay pwede kang mag-Zoom o di kaya mag-Messenger sa pamamagitan na maka-attend ka ng kanilang mga discussions o debate, at makabuto ka. At ginawa naman yan sa Congress Kung hindi ako nagkakamali. Kung tatanungin kita, kung ikaw ang senador, papayag ka ba? Meron bang nilalabag na batas ito? Wala naman kasi moderno na ang panahon ngayon. Ngayon, 21st century na. Hindi na ho tayo nabubuhay sa 1900s na ang teknolohiya ay masyadong delay. Sa ngayon, advanced na ang technology. Pwede nga ngayon na hindi na tayo magkita-kita kung tayo kung gustuhin nila. Pwede sila na mga senador na online na lang sila lahat Mayroon namang mga technology na pwede nilang gamitin. Pero kaya nga, pag tinignan mo yan, hindi lang emotional immaturity ang mayroon yung mga nasa minority na yan, kundi regressive pa ang kanilang pananaw at pag-iisip. Kaya pag ganyan ang mga leaders natin, walang kakwenta-kwenta ng mga leader yan. Na yan ay sa susunod na lalang ay wag na nating ihalal yan. At the to the Filipino people dahil sila ay binuto na magtrabaho. Hindi ko pairalin ang kanilang mga amor
proprio. yung, yung, yung tinatawag na, ano ba tawag dyan? Sa yung amor proprio, yung kanilang fried chicken. Fried chicken. O naalala ko, di pa ako na mayalihan. Yung mga fried chicken. Kaya nga, Dr. J. So parang ano, alam mo, sa totoo lang, kung ako ay senador, kahit pikon na ako, no, doon sa doon sa kabilang partido. O kung sino man yung nagsasalita doon sa podium, no, ng mga rostrum. Dr. J, hindi pa rin ako mag-walk out. Alam mo, kasi ang pag-iisipan sa akin ng mga nanonood sa live telecast ng mga nangyayari sa Senado, yung mga makakabasa ng balita, no, yung mga nakikinig sa radyo, ang iisipin nila, mas importante sa akin yung pikon ako doon sa kalabang ko, doon sa kabilang partido, kaysa doon sa mga tao na umaasa sa akin na ako ay binoto para maglingkod. Di ba, Dr. J? Kasi ang ginagawa nila, nag-walkout sila. So ibig sabihin, yung particular na oras na yon, Dr. J, anong ginawa niyo doon sa buwis ng ng bayang ng mga mamamayang Pilipino? Ay, di ba sinayang ninyo? Di ba, Dr. J? Kasi hindi sila nagtrabaho ng mga oras na yon. Ginawa nila, nag-walkout sila, walang natapos doon sa diskusyon. Di ba? Nahang. Di ba? So yun ang nangyari, Dr. J. Kung kahit naman siguro, Dr. J, kung ikaw ang senador, maiinis ka rin kasi parang hello, dapat wag ko kayo mag-walk out kasi para matapos natin ang usapan. It doesn't matter kung magbalitaktakan tayo at magpaliwanagan at ituro ko kung anong mali mo, ituro mo kung anong mali ko. Di ba kasama yan sa demokrasya. Kaya kayo nandiyan sa Senado, doesn't matter kung kayo ay nasa mayorya o nasa minorya, nasa ng taong bayan, yung bawat 5 duling, no? Na ginagastos dyan sa Senado ay di ba napapakinabangan, Dr. J? Yan nga yun di ba? Kaya na-allocate kang ganyang budget para makinabang ang sambayan ng Pilipino. Hindi yung mag-walk out tayo kahit sino pa, kung sila majority man ang mag-walk out, di ba? Hindi tama. Mukhang hindi talaga tama. Hindi talaga tama yan kasi ganito yan Nasabi ko nga kanina, doon sa Congress, maaari pag nagdebate doon, nagkainitan, nagsusuntukan pa Kung nakita mo yung nangyayari sa ibang bansa, yung parliament sa Taiwan pag hindi nagkasundo, nagsusuntukan Sa Senate, diyan natin tinitingnan na itong mga senador, matured na mga tao ito, emotionally matured, no? At ang kanila dyan na hindi sila nagsusuntukan kundi mayroong debate. Di ba nakikita natin, nagdidebate si Cayetano at kadebate niya si Tito Soto o si Kiko Pangilinan, si Marcoleta. Yun ang tama na attitude, na decorum ng Senate na ang lahat ay pinag-uusapan, pinagdidebatihan, intelligent debate. Mayroon silang pros and cons, pabor sila o hindi. Pagkatapos, ang ginagawa nila, dinadaan nila sa botohan kasi democratic process na kung may panukala, dadaan nila ngayon sa butuhan na tayo ay magbubutuhan. Ito ang panukala na rules o kung ano man yan, batas o whatever, nagbubutuhan kaagad sila. At kung sino ang mas maraming botong nakuha, yun ang panalo. So yun ang tama na decorum sa Senado, na hindi yung basta alam nyo na ayaw nyo yung isang panukala o whatever na resolution, kayo'y mag-walk out. Hindi tama yan dahil you owe it to the Filipino people to serve the Filipino people as senators of this land. Hindi yung ang pera binulsa nila tapos uwian na tayo, matulog tayo sa bahay. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Hindi kayo binoto para mag-walk out. Alam mo, Dr. J, isa lang din ang masasabi ko dyan. Actually, sa tingin ko, naiintindihan naman talaga ng taong bayan kung anong klaseng mga senador ito
mayorya man o minorya, di ba? Pero ako'y naniniwala na ang mga leader na tunay na nagmamahal dito sa bansang Pilipinas, Dr. J, ay hindi maglalakad kapag mahirap. Kung di mananatili, no, hindi maglalakad, ibig sabihin mag-walk out, no? Hindi mananatili sila doon sa plenaryo at lalaban sila, no? Lalaban sila para sa mga mamayan. Alam mo para saan, Dr. J? Sa katotohanan, di ba? At ang pinakamahalaga dito, Dr. J, ay yung magbebenepisyo ang bawat mamamayang Pilipino, di ba? Yun yung ibig sabihin, yung kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Yun po dapat ang iniisip ninyo, yung mga nag-walk out na senador, di ba, Dr. J, di ba? Balik na rin kaya natin, no? Balik na rin natin, Dr. J. Yan na nga, no? Babalikan ko yung sinabi mo kanina, may impeachment na akong narinig kanina, di ba? Di ba? So, teka, itayin natin, no? Balikan natin. Paano, Dr. J, kung yung kasalukuyang majority sa Senado, di ba? Yung majority, yung grupo ng ating bagong Senate President, Alan Peter Cayetano. Kung sila naman kaya, Dr. J, ang mag-walk out, di ba? Ano ngayon ang mararating nila? Eh, tama na yung sabi mo kanina. Paano yun? Wala nang impeachment. Wala nang batas na mapapasa. Lahat nakabinbin. Wala na yung gustong-gusto nila na investigasyon muli ng Blue Ribbon Committee sa flood control. Ngayon, kung yun ay may majority mag-walk out. Pero kung ang minority at andyan pa ang majority ay tuloy naman ang Blue Ribbon Committee, mas maganda ngayon wala yung minority, wala yung tagapagtanggol. Tagapagtanggol ng mga kawatan sa flood control. Yun ang ano dyan eh. Hindi naman siguro tagapagtanggol, Dr. J, kaya lang siguro na ano sila, na tatag sila hasta parang pinipigilan nila. Pero sa totoo lang, syempre, alam naman natin, noong panahon ng ating magaling na dating Senate President, di ba? Kilala mo yan, Dr. J, no? Si Senator Vicente Tito. No? Kilala mo yan, si Tito. Si Otit. No? Si Otit. Si Senator Tito Otit ba? Parang si Mayor Iscuña na Tito Otits, no? Si Yorme. Soto, at sa panahon si din po ng dating Blue Ribbon Committee Chairman na yung matipuno, macho. Senator Ping Lacson, di ba? Wala naman nangyari doon sa investigasyon, Dr. J. Hindi na natapos. Di ba? Kaya siguro hindi naman talaga sinasabi na pinipigilan, pero sa totoo lamang po, alam naman po natin, alam po ng marami ito, alam naman po ng mainstream media ito, kaya lang hindi naman po nila ina-hype. Mas lalo po alam ito ng mga kaibigan natin sa social media, no? Na talaga namang natenga, di ba, Dr. J? Natenga po talaga ang investigasyon. Ako tingin ko ganito eh. Wala naman siyang pinagtatakpan si Senator Ping Lacson, ano? Pero tingin ko ay incompetent siya. Hindi niya kaya patakbuhin ang Blue Ribbon Committee. Ganun lang tingin ko dyan. Hindi niya kaya. Sa Incompetent talaga. Incompetent. Oo. Kung competent ka, di tapos na. Ang dami ng nakahilira dyan na nakakulong siguro. Incompetent. Hindi kaya. So, sabi niya nga, di ba, gusto niya na mag-resign. Ay, nasaan na kaya yung resignation letter? So, ganyan lang naman ang isang tao na hindi kaya ang kanyang dapat gawin. At yung na-mandated sa kanya na gawin, ang unang niyang nasa isip, magre-resign. Pero on the other hand, tinitingnan naman niya sayang din naman yung hanggang sa 2032 na tatanggapin pa niya na biyaya, no? So sayang. Kaya hindi mag-resign. Hindi, may sweldo talaga ang mga senador, Dr. J. Meron talaga. Wala namang biyaya dyan. Meron din naman siguro na, ewan ko, wala naman siguro balita dyan. Pero talagang kung hindi balita, baka duffel bag ka. Mas madali kasing bitbitin yung duffel bag. Lagyan mo sa shoulders mo. Mas madali ang duffel bag at hindi halata.
Kasi ang balita ngayon. Pero mabalik nga ako, Dr. Jane. No? Paano kaya kung balik na rin natin yung sitwasyon, no? Paano nga kaya kung itong sila Senator Alan Peter Cayetano at yung grupo nila, Dr. J, ang mag-walk out. Eh di ibig sabihin, paralyzed ngayon ang Senado, di ba? O so ngayon, paano ba ngayon maisusulong yung mga gusto-gusto nilang unahin, no? Kaysa unahin nila yung paghahanap do sa mga magnanakaw. Gusto nilang unahin yung impeachment saka yung napapabalitang con-as yung mga congressman na asshole, no? Con-as. No, iyon ang gusto nilang unahin. At nabalitaan natin, Dr. J, no? Doon sa sinabi ni Senator Amy Marcos, 'di ba? Parang yung yung age ng pagka-presidente ay gagawin nila minimum ay 50. No? Ganun. Minimum yata ay 50. Kasi nung aking inaaral, Dr. J, no, diba, bukod sa impeachment, kung mangyayari ito, no, kung totoo nga yung nasabi ni Senator Amy Marcos, hindi ko alam kung ito nga yung nasabi nga niya o inabasa ko pa sa iba. Kung iseset nila sa 50 ang minimum age, Dr. J, hindi aabot kasi dapat daw yung 50 at the day of the election. Okay. No? So parang hindi aabot si Vice President Sara Duterte na biging 50 sa eleksyon sa 2028. Bago so ibig sabihin madidisqualify si Vice President Sara Duterte. Ay bago talakayin natin yan, yung daliri ni Noriel ngayon nagka-cramps na dahil mag-station break tayo. Sige, station break muna tayo. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Mga talapitan. At ang oras po, alas 2:32 ng mainit na hapon ng Biyernes. Alam mo, hindi natin napansin yung oras, Dr. J, pero sa totoo lang, napakainit na usapin ito. Parang kasi, kung aking iisipin, hindi ko alam kung totoo itong binabalak nila na kona. Pero bukod sa impeachment, kung hindi makalusot, Dr. J, ang impeachment, no, ang mangyayari, parang gusto daw ipalusot itong itong con-as na ito, no? Yung pagbabago ng konstitusyon at iseset ang minimum age to 50. Dahil ang ruling yata, Dr. J, di ba, ngayon yata ay nasa 40 kasi, di ba? Ang ruling pala niyan, dapat at the day of the election, dapat ang edad mo na ay 40. So kung hari, ang election ay may, ang dating election, hari, May 11. Lunes ng parang kuwari May 10. Second Monday yata, second Monday ganyan. Parang hindi aabot ang si Ginang Sara Duterte. Hindi ko alam kung tama, no? Hindi ko alam kung minimum nila o 50 o parang ganoon, di ba? So parang ano ba to? Ibig sabihin parang ang pagbabago ba nitong charter change, yung charter change na ito para lang din na ma-disqualify si Vice President Sara Duterte sa pagtakbo sa 2028? Sino ba ang nakapag-isip ng ganyan? Sino ang merong idea ng ganyan amendment sa konstitusyon natin? Sa totoo lang, hindi ko pa nabasa ng husto, Dr. J, pero di ba maraming panayam dito kay kay Mr. Lito Banayo. At ganun din nagsalita rin to ng direktor. So kung mayroon nakapinding na panukala na ganyan, nanggagaling yan sa isang tao na utak biya. O di kaya Dr. J, utak. teka lang. Naalala ko yung biya, no? Kasi naalala ko nung bata ako, lagi akong nagdadaan dyan. Kasi alam mo, nung college ako, nandyan ako sa may Tamuros nag-aaral. Tumatawid ako dyan sa Santa Cruz Bridge. Okay. At nakikita ko, maraming biya dyan sa Pasig. Okay. Ano sila? Alam mo bakit nasabi natin ang biya? Masarap na isda ang biya. Lalo na pag lagyan mo ng gata yan, at saka yung luyang dilaw, napakasarap niyan. Kaya lang, pag tiningnan mo yung ulo niyan, pag hinanap mo ang kanyang utak,
ay hindi mo makikita. Kailangan mo ng microscope. Kaya sabi ko, utak. Kaya sinasabanggit ko nga kasi naalala ko nung pagtatawid ako doon sa tulay ng Santa Cruz, lalong-lalo na pagbaba ko na ng Piatti, nung sasabihin ng mga estudyante, no, may biya. Diyan sa Pasig River, may biya. Alam mo yan, small minds ang nag-iisip dyan. Maliliit ang kaisipan na gagawin nila na itaas nila ngayon ang age minimum age ng magiging presidente, at mayroon namang iba na nagsasabi na kailangan ibaba. Now, kung ang kalaban lang si Sara Duterte lang ang nasa isip nila para hindi maging qualified sa pagdating sa 2028 na halalan, ang masasabi ko, kung ayon po ang gusto ninyo po, mga utak biya, ay anuhin nyo, mag-ano na lang kayo, mag-kampanya ng tudo pagdating po ng halalan. Kasi sa ganung paraan, baka matalo nyo si Sara Duterte. Wala naman kasiyakan na mananalo si Sara Duterte, napakalayo pa ng halalan, ano? There are so many things that could happen between now and 2028. Bakit kayo natatakot kay Sara Duterte? O kung wala naman kayong kamalian na ginawa, wala naman kayong kabuktutan na ginawa, ay huwag kayong matakot kay Sara Duterte. At yun naman ay bakit yung babaguhin ang konstitusyon. Ganito na lang yan, ganito ko, Dr. R, no? Akala nila ganun kadali magbago o mag-amyenda ng konstitusyon. Wala ng panahon. Uy, mga utak biya, walang panahon para baguhin natin ang konstitusyon. Kasi yan ay pag-uusapan yan, gawin yung kun-as man yan o kung ang sinasabi ninyo, ay dadaan pa rin yan sa referendum o sa plebisito na tinatawag. Ano? Hindi naman pwedeng nagpatibay kayo ng, sa kun-as ng mga amyenda sa konstitusyon na yan ay kaagad automatic mailalagay sa konstitusyon. Hindi ho. Dadaan pa yan sa plebisito. Dadaan pa yan at yung mga gagawin ninyo dyan na mga provisions, mayroon pang tinatawag na public consultation. Baka hindi nila naiisip yan, ano? Kasi kung maliit ang iyong utak, hindi mo naiisip yan. It's beyond the range of your intelligence. Kaya nga kung kayo'y mutya ng Pasig na ang sinasabi ni Dr. J ngayon ay utak biya. Alam niyo ho, matalino ho ang mga Pilipino. Alam ho nila kung ang ginagawa ninyo ay para mang-api at supilin yung karapatan ng ibang tao o para tumakbo, Dr. J, di ba? Pero Dr. J, naisip ko lang yung sinabi mo. Kung ang target nila ay si Vice President Sara Duterte, Dr. J, no? Teka lang, meron akong gagawin, Dr. J. Antayin mo. Ano? Ito na. Akala ko. Paano pala, Dr. J? Kung si Baste Duterte ang tumakbo? Si Baste, hindi ko alam kung ilang taon si Baste. Pero palagay ko, mahigit na 40 yan. So, sa ating konstitusyon, anybody that is 40 years old at the date of election, pwede siyang tumakbo bilang presidente. So yun na nga sinasabi ko, Dr. J. Pag-iinita nila itong ate, tapos itong si Bunsoy, papasok naman pala dun sa requirement na gusto nilang baguhin. O di ba? Tapos isipin mo, Dr. J, imaginein mo lang, Dr. J, magaling ka naman sa imahinasyon, alam ko yan, no? Dahil pag nandun tayo sa Makati, sa Makati Business Club, alam ko maragi ka nag-i-imagine, di ba? Dr. J, di ba? So ngayon, Dr. J, di ba? Imaginein mo lang kung si Mayor Baste ang lumaban. Wari, binago nila. Lumaban itong si Mayor Baste, no? Dr. J, sa tingin mo ba kung si Vice President Sara Duterte ang magiging campaign manager ni Mayor Baste, ano ang tingin mong kalalabasan? Di walang pinag-iba. Baka mas malakas pa, Dr. J. Kasi ang eleksyon kasi, ang pagtakbo kasi sa halalan,
marami kang dapat ngayon pa lang ginagawa eh. Ang una-una, kailangan may organization ka. May balwarte ka. That is true. Yung balwarte, hindi pwede yung wala kang balwarte. So, organization to campaign for you pagdating ng halalan. At hanggang kahit ngayon nag-uumpisa na wala pang halalan, meron ng mga tao na kumikilos. Ang isa sa pinakamahalaga is finances. Kasi dito sa Pilipinas, alam naman natin na talagang kung wala kang pera, ay wala kang panalo. Kaya sabi mo kanina, kung tayo ay pipiliin na tatakbong senador, ako yung mga ngampandya, na huwag tayo iboto na dalawa. Alam mo, Dr. J, sa totoo lang, kahit mag-walk out ang grupo natin, hindi ka makaka-walk out. Kailangan na makaka-walk out din naman pero mabagal. Ako yung pinakahuli. Pinakahuli sa lahat. So ganyan, kung si Baste ang maaring substitute sa kay Sara Duterte, there is always the possibility that he will win. Pero pinakamahalaga talaga yung organization. At alam ko, at alam mo rin na ngayon nag-o-organisa na itong para sa 2028, itong mga pabor sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan. Totoo lang, Dr. J, kaya lang, naisip ko lang, no? Paano naman kasi mananalo ang isang mutya ng Pasig na utok biya sa isang Mayor Baste, no? Kung kahit naman siguro ngayon, Dr. J, no? Wag na ngayon, bukas na lamang. Kasi kailangan pang mag-file ni Mayor Baste ngayon ng candidacy niya sa COMELEC, ba? So pag nag-file siya ngayon at bukas ang eleksyon, abay, sinisiguro ko sa iyo, dalawa lang ang pagpipilian nila, yung magkapatid, no? Yung ate at si Bunso, no? Dalawa lamang yan, Dr. J. At kahit anong tingin ko sa kanila, no? Kahit itong parang mas maputi itong si Vice Presidente Sara Duterte kaysa kay Mayor Baste, no? Parang nakikita ko lagi yung mukha ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Sa paraan ng pananalita, sa paraan ng reasoning, tingin ko nakikita ko sila. Ang sinasabi ko, Dr. J, kung bukas mangyayari ang eleksyon. Hindi ko alam kung sa 2028, ha? No. Tama. Ngayon, yung mutya ng Pasig na sinasabi mo, ay hindi pa siya pwede tumakbo kasi 38 years old pa lang siya ngayon. At magiging 39 pa lang siya pagdating ng halalan. So, hindi naman mutya ba ng Pasig yun? Yung mayor dito ng Pasig City. Iba yun. Yung, di ba, sinabi nga natin, ang Pepsi, di ba? Ang Pepsi, di ba? Meron dyan sa may White Plain. Diba? Wala talagang malamig ang Pepsi dyan. Pero ang Coca-Cola, no, ang Coke, di ba, Dr. J, ang Coke ay dyan sa Pasig River. Ay, walang panalo. Kung ganyan po ang niyan, kahit anong gawin ninyo na piga, walang kayong mapipiga sa halalan, ano? Ang problema kasi, Dr. J, inom ng Coke. Banat kayo ng banat ng Coke, no? 'Di ba? Consume kayo ng Coke, no? Lumiliit lalo nang lumiliit ang utak ng biya. Tama. Ayun. Sabi ko nga, microscopic eh. Microscopic talaga ang utak ng biya, no? So lahat po yan, alam mo, ang lumalabas dito, Dr. R, itong mga kalaban nila Sara Duterte o mga Duterte, ito'y napag-uusapan lang natin sa isang objective na discussion, ang ginagawa natin. Ang tingin ko parang mga mga amateur, wala hong hindi professional na mga pag-iisip kung ano-anong mga iniisip nila. Akala nila katulad na nito, gusto nila ipa-aristo itong si Jinggoy Estrada para mabawasan siguro ang Pero wala pa rin mangyayari na pagbabago dahil ito naman ay katulad yan kung ang sinasabi nila para sa impeachment
o para sa Blue Ribbon Committee. Kung hindi man ngayon matuloy ang investigasyon, darating at darating ang panahon, lalabas ang lahat ng baho ninyo na involved po dyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan sa pamagitan ng flood control, Dr. R. Totoo, Dr. J, at sinisigurado ko, no, ang gagawin sa kanila, sisilid sila sa maleta. No? Isisilid sila sa maleta, tapos, di ba? Tapos, isasara yung maleta, tapos, yung gagawin, ilalaglag sila dyan sa Pasig Palutangin sa Pasig River. Hindi dapat lulutang kasi mabigat sila eh. Siyempre, kakasya sa maleta, di ba? O hindi sila lulutang, Dr. J, lulubog. Lulubog sila. Di ba? Ba't malita Ang pa? problema, Dr. J, siyempre, sa sarap ng cook dyan, no? Dyan sa Pasig River. Habang nakalubog sila, makakapag-consume na rin sila, liliit lalo ang utak ng mga biya. Alam mo ako, yung soft drinks, pag pinag-usapan, talagang ayoko niyan. Kasi napakataas ng sugar content yan. Nakakahay pala yan, no? Nakakahay ka. Naririndi ang utak mo diyan. Lalo na yung mga yung tinatawag nilang mga tawag dyan? Energy drink. Naku po, mga kababayan. Kung kayo po ay baka may mga diabetes, kung nasa borderline kayo, huwag kayo uminom ng mga soda na yan, yung binabanggit na Coke at saka Pepsi. Dahil may mga asukal po yan. At yan ay hindi maganda sa ating katawan yan. At lalong na yung mga patataas ang ang sugar content. Huwag ho, baka mahirap na magkaroon po ng sakit. Dahil sa ngayon, wala ho pundo ang PhilHealth, doktoral. Pag nagkasakit ka, walang magbayad. Di ba? Itong si Dr. Tony Liatson, nag-file ng kaso laban kay Ralph Recto ba? Ralph Recto dahil doon sa pagkawala ng pundo ng PhilHealth, no? At yan ata ngayon nakabinbin yung kanyang petisyon o pag-filing ng kaso. Pero nagtataka ako, yung kay pinali Dr. Tony Liatson ay wala pang resolusyon. Bakit itong kay Jingo Estrada mayroon ng arrest warrant? Ang bilis nga. Napakabilis naman, Alam mo, Dr. J, ang hindi ko maintindihan, tatanong ko lang sa'yo, kasi hindi ko maintindihan, wala akong nakikita. Ang dami kasing pahiwatig tungkol kay dating speaker, Martin Romualdez. Pero wala akong nakikita na sinasampang kaso. Iyon na nga ang pag binalikan natin ang sinabi mo kanina, di ba double standard? Pag doon sa kabila, okay lang. At pag dito naman sa mga kalaban, nakaupo ngayon para maalis itong si Jinggoy. Pero sabi ni Jinggoy, masakit daw tuhod niya welcome to the club, Senator Jinggoy, Welcome to the club. Parang ikaw, Dr. J, kung ikaw yung naging senador. Meron akong kakampi. Alam mo, si Senator Jinggoy, yan yung the good one. No? Hindi katulad ng iba dyan, the bad one. Di ba? Akala ko sabi mo, the goal one pala. Hindi, pero kaibigan natin yung si Senator Jinggoy, siyempre, hindi natin malaman kung bakit, parang expedited itong nangyayari sa kanya, Dr. J. At hindi ko lang maintindihan, Dr. J. Parang, ako naiisip ko to at nababasa ko rin naman sa mga komento tungkol doon sa mga nangyayari sa Senado. Ang usual na comment na nababasa ko, Dr. J, bakit puro majority lang ang binabanatan, Dr. J? Ganun talaga. Kasi ang lang naman dyan sa nangyayari sa ngayon, ang gusto nila mapigilan na magkaroon ng investigasyon tungkol sa flood control staff. Yun ang talaga. Kasi pag yan ay nabuksan yan, parang dumaan ang truck nung malabanan, yung amoy Malabas ni baho. Ganon, aalingasaw ang baho niyan. Maraming matatamaan diyan na kahit anong pang
brand ng kanilang na ginagamit na perfume, lalo na itong lilabo na malabo na perfume, ay hindi na pwedeng pigilan ang baho na yan dahil yan ay talaga yun ang pinipigilan nila ngayon. Kaya nga, Dr. J, dapat sa totoo lang, no, kung ako yan, kahit sa Lunes na Lunes, no, isa lang na ng Blue Ribbon Committee, yung 11 ex-soldiers o Marines. Para na rin natin dyan si pwede na mag-reach out dito kay dating Congressman Saldico. Saka dito sa mga dito sa kay Yusek Adrian Bersamin, no. Saka maimbita rin natin si Poging Congressman Leandro Libiste. Ang daming pinamimigay na bigas, Dr. J. Kung ako tatanungin mo, kung ang eleksyon bukas bilang pag-gobernador ay sigurado panalo ito si Congressman Leandro Libiste, Dr. J. Tama, dahil kailang bata pa yan. So, manatili muna sa Congress. Pero yun ang future ng Philippine politics natin. Yung kung hindi sila magbabago sa kanilang paninindigan at saka sa prinsipyo, this is our future leaders, itong sila Leandro Libiste. At kahit yung si Miao na si Barsaga, sabihin mo na yan ay mukhang pusa at mahal niya mga pusa. Pero yan naman ay may sense naman ang kanyang sinasabi. At pagdating ng panahon, at kahit na si Vico Soto, yung mga ganyan na principled na mga kabataan sa ngayon, kahit si Vico Soto, ay maaaring magiging mahuhusay nating leader kung hindi sila kakainin ng sistema. Ayun, Dr. J. Sa totoo lang, tama yung sinasabi mo. Pero alam mo, naisip ko tuloy, Dr. J, narinig naman tayo ni kapatid na Noriel. Dr. J, dapat yata mag-imbita tayo misa dito ng pastor para ipagdasal, no, yung mga mahilig tumalikod sa kanilang mga sa kanilang mga sinumpaang tungkulin, no? Hindi lamang po dyan sa Kongreso, sa Senado, pati sa ehekutibo. Di ba, Dr. J? Dapat yan ipapray over natin yan sa isang pastor, no? Minsan, mag-imbita nga tayo, Dr. J, no? I-admit natin sa ating programa ang isa sigurong pastor dito sa mga nagpo-programa rin dito sa ating stasyon, Dr. J, no? Para mapapray over naman sila. Araw-arawin natin siguro ito at para mabawasan naman ng konti yung talas ng kanilang mga sungay, Dr. J. Kung babawasan ang sungay mo, magdala ka lagari at saka kitchen. Pero tutubo uli yan. Wala no amount of pray over na mabawasan ang mga sungay niyan dahil yan naman ay malalim na yan sa sistema na. At tandaan natin mga kababayan na itong mga gumagawa ng katiwalian, walang konsensya yan. Kaya pag sinabi natin, magkonsensya naman kayo sa inyong ginagawa, sa totoo lang, they have no conscience. Wala silang sense of na ang kanila iniisip na tama ang ginagawa na yung pagnanakaw dahil personal nila yan eh. At yung mga taong yan, sa totoo lang, nagsisimba yan. Makikita mo yan na taimtim na nagdadasal. Pero lahat yan pakitang tao lang at yung taong yan ay hindi naniniwala na may Diyos. Alam mo, Dr. J, totoo naman daw yung nagdadasal. Hindi naman daw dahil nagkukungyari lang. Nagdadasal lang. Kaya lang, ang Diyos ay nandun sa ilalim ng lupa. Ayun. So, yan ay ibang klaseng Diyos yun. Ayun nga, kumbaga, orange Diyos yun. Dr. J. Kaya nga, alam mo, Dr. J, tingin ko lang, palagay ko, hindi na umiinom ng orange juice tong mga to. Umiinom na lang ito ng juice galing dyan sa Pasig River. Dr. J, diba? Alam mo, pag iluho napaubo ako dahil naalala ko nang sinasabi mong Pasig River, yung baho ngayon ng Pasig River lumalabas. Ay, totoo, Dr. J, no? Parang napapansin ko rin, araw na rin akong nadadaan dyan. Ako'y nagtutungo sa Binondo, no?
Ako, favorite spot ko yung Binondo pag ako'y nai-stress na, no? Dito sa mga senador natin na nanakbo sa kanilang mga tungkulin. Ako'y naglalakad dyan. Naglalakad-lakad. Abay, lalong pabaho ang Pasig River yata. Baho, no? baho. Natatimingan ko lang siguro pag malakas ang hangin, naamoy ko yung baho. Pero tingin ko, Dr. J, malalaman na natin, di ba? Kung anong rason, bakit ba talaga lumalabas na ang baho ng Pasig River? Kasi summer, kaya kinakabagan ako eh. Dahil naamoy ko yung baho ng Pasig River. Pero pag buksan pa siguro yung Senate investigation na Blue Ribbon Committee, ay mas lalo lalabas ang baho ng Pasig River niyan. Dahil kung hindi pa mag-uulan, tuloy-tuloy ang pagbaba ng tubig sa Pasig River at nagiging pusali na maitim na ang kulay ng tubig sa Pasig River. Ano? Kaya ako'y napaubo dahil medyo naamoy ko yung naamoy ko na malapit na lumabas ang baho ng Pasig River. Kaya nga, Dr. J, sa totoo lang, no? Hindi nila maitatago yung kanilang mga baho. Sa totoo lang, naaamoy na namin. Naaamoy na namin, no? Yan dyan sa Pasig River, no? Naaamoy na namin, ang baho ninyo. Diba? Kasi naman, ba't hindi naman kasi lalabas sa inyong mga baho? Kalit-lit naman kasi ng inyong mga utak biyanga kayo. Diba? Talaga nabubukot na kayo, naaamoy na ng taong bayan. Kaya alam mo, Dr. J, parang when there's fire, there's smoke, no? Parang gano'n, no? Diba? When there's fire, there's smoke. Oo, so pag mayroong magnanakaw, nangangamoy ang Pasig River, Dr. Oo, nangangamoy talaga. Kasi, at ewan ko lang ngayon kung marami pang malita sa mga mall, ano? Parang natigil na kasi yung pagbili ng malita eh. So, ngayon, alam mo yung nangyayari dito sa atin sa Pilipinas, abangan na lang natin kung anong susunod ng mga kabanata. Kasi ang buhay natin ngayon sa Pilipinas, para tayong isang libro na chapter by chapter ang lumalabas. At katulad yan, si Jinggoy bumili na ng bagong tuhod at bumili na ng wheelchair kasi baka mamaya kailangan niya. nung inilabas alam mo, napakabilis kasi ng ombudsman, katulad sa ang warrant of arrest sa Sandigan Bayan, andyan kaagad nawala na marami pang affidavit na hindi na nabigyan ng ang panig ni Jinggoy. Nakita ko kasi na parang nag-issue na ng warrant of arrest ang Oo nga Dr. J. Kaya kanina lamang na meron na nga yung balita na nag-issue na ng warrant of arrest, di ba, Dr. J? Kaya we hope for the best dito kay Senator Jinggoy Estrada. Pero ang ating dinadasal ay hindi ito maging balakid para tuloy na maimbestigahan yung flood control, Dr. J. So, kung wala na to yung oras, Dr. J, ako nagpapaalam. Sige. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Doon naman sa mga utak biya sa Pasig River, itandaan niyo po ito. Hindi natutulog ang Diyos. Yung totoong Diyos hindi yung mga dinadasalan ng mga kakampi nyo dyan sa kung saan dyan simbahan dyan sa may Robinsons Galleria, no? Hindi ko katulad yan. Iba ang Diyos ng mga yan. Kaya ako ay naniniwala na malapit na ang katapusan ng inyong kasamaan dyan sa Pasig River. Okay, maraming salamat sa pakikinig nyo sa programang The Truth, Dr. Somer, dito lang sa CBS-DWAD, 1098 kalahat sa ating mga talapitan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. Pero kami makignat, bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna